Kaugnay sa mga pagbabago ng liderato at iba pang issue sa Senado, makapanayan po natin si bagong Senate President Cheese Escudero. Magandang umaga po, Senador Escudero. Again, good morning sa ating mga televiewers at taga-subaybay. Magandang umaga po. Good morning. Mag-isang linggo na mula nang ikay naupo bilang Senate President, kumusta na po ang bago niyong responsibilidad? Well, mas malawak, Igan. Hindi pa ako tapos kilalanin at bisitahin ng iba't ibang opisina sa ilalim ng Office of the Senate President sa loob ng institusyon ng Senado. Inaasahan ko magagawa ko yan sa araw na ito upang malaman ko ang binubuo ng problema kung meron man na kailangan resolbahan bilang bagong tagapangulo ng institusyong ito. Aminado po kayo na kayo nag-initiate para mapalitan si dating Senate President Mig Zubiri. May pagkukulang ho ba siya at bakit gusto niyong agawin sa kanya itong posisyon na ito? Sa dulo, Igan, ang tanging rason at dahilan para magkaroon ng pagpapalit o pagbabago sa liderato ng Senado, ngayon man nagdaan ay iisa lamang. Kakulangan o kawalan ng kumpiyansa ng mayoriya. Ano man ang individual na dahilan ng bawat isa na bumuo ng 15 na naghiling ng pagbabago sa Senado, original na 15, Opo. kawalan pa rin ng kumpiyansa o kakulangan ng kumpiyansa. Sa dulo, ang pinakadahilan niyan. Totoo bang malaking factor daw yung naging kondisyon ni Senador Bong Revilla kaya yung mga sinasabing celebrity senator o artista pumabor para siya ipalitan? Kung makikita yung mga video, Igan, ako at si Senator Joel Villanueva ay kumampi at sumang-ayon sa posisyon ni Senator Revilla. Bakit magkaiba yung boto namin sa Panguluhan ng Senado kung yan na ang basehan? So ano naging basehan, Senador? Gaya ng sinabi ko, Igan, kawalan ng kumpiyansa at kakulangan ng kumpiyansa. Sa ano? Saan ho siya yan ang palaging dahilan. Saan ho siya nagkulang, Senador? Kumpiyansa, Igan, ulitin ko, sama-sama na yan. Kung ano man ang individual na dahilan ng bawat isa. Matagal naman ang may balita kaugnay niyan. Nagsimula pa lamang ng taon, kung maalala mo, Igan, mayroon ng ugong-ugong kaugnay sa pagpapalit ng tagapangulo ng Senado. Opo. Parang nahati daw po yung supermajority sa mga taga-suporta ninyo at mga taga-suporta ni Senator Zubiri. So maka-epekto daw ba ito sa komposisyon ng majority at minority o may tinatawag pang strong seven? Hindi ko alam, Igan, pasaya ng individual na senador. Ikinagulat ko lamang at marahil ng ilan din. Akala ko kasi may strong majority naman din noon sa ilalim ng liderato ni Senate President Zubiri. Opo. Nagulat na lamang kami itong mga nakarang araw. Sa kabila pala ng solid majority at strong majority ng 22 din pala, Opo. meron palang 6 o 7 sa loob nun na hiwalay na grupo. Nung ako'y tanumpa, ang talumpati ko, Igan, iisa ang tingin ko sa Senado, majority man o minority, at wala akong titingnan o tinitingnan na grupo mo o grupo ko. Isang Senado ang tingin ko at lahat sila ay miyembro ng Senado ang tingin ko. Dapat. Okay, Senador, kamusta ang relasyon niyo ni Senador Zubiri? Nakapag-usap na ba kayo after ng kudeta? Ilang beses kaming nakapag-usap, Igan, at yung kudeta, sanay lamang naman ang media ang tawagin yan, pero nagkaroon ng mapayapang pagpapalit. Pinuntahan namin ni Senator Cayetano, si Senator Zubiri, sa kanyang tanggapan, pero alam naman na niya na merong sapat na boto para magkaroon ng pagpapalit ng liderato. Kaya nga naging mapayapa yung transition bago kami nagtapos ng sesyon sinidye. Anong gawa ng media yung kudeta? Ikaw nga nag-initiate. Yun ang tawag palagi. Pero pag kudeta, kudeta, okay. Biglaan, walang usapan, ginulat, hindi naman ganun. Okay. Nagkaroon ng matino at maayos na usapan at matino at maayos din na turnover. Okay. Kung inyong napanood naman. Sa relasyon ninyo sa Kamara, kamusta? Nag-usap na ba kayo ni House Speaker Martin Romualdez? May mga issue kagaya ng charter change at iba pa? Hindi pa. Okay. Hindi pa kami nagkakausap ng personal. Bagaman binati niya na ako at nag-congratulate na nung nakarang linggo at nag-usap at nagkasundong makikita. Pero hindi pa nagaganap po nangyayari yan, Igan. Sa matagal mo ng posisyon sa charter change, masasabi bang death penalty na ito? Yan ang personal composition. Hindi nagbabago yan, Igan. Oo. At kung maalala mo, maski yung RBH 6 at 7, hindi rin ako sang-ayon doon.
At kahit yung unang pagdinig lang in-attendan ko at matapos nun, hindi na ako sang-ayon Opo. sa ginawang mga pagdinig nila Senate President Zubiri. Yung pinakahuli yata nila ay sa Baguio na ang nag-attend ay si Senate President Zubiri, Senate Pro Tem Legarda, Opo. at yung tinalaga nilang chairman, si Chairman Angara. Personally, hindi ako sang-ayon no, dahil hindi maliwanag na hiwalay yung botohan nga ba ng Senado Okay. at ng Kongreso. Opo. Divorce bill. Hindi pa pinapadala sa amin, Igan, dahil nga pending pa sa Kamara, kaugnay ng bilang ng bumoto na in-adjust yata makalipas ang isang araw. Sa Senado, pending yan sa Committee on Rules. Ang personal kong desisyon, sa bersong yan, tutol ako. Opo. Pero kung tatanggapin ng ilang panukalang amendment, maaaring magbago ang posisyon ko. Pero sa ngayon, sa bersong yan, hindi ko masusuportahan yan. Pero liwanagin ko, Igan. Opo. Kadalasan sinasabi na kapag ang Senate President ay tutol sa isang panukalang batas, wala nang pag-asang pumasayan. Hindi yan ang pananaw ko. Opo. Sa 14 na taon ko sa Senado at Kongreso, ni minsan hindi ko inangkin ang pagkakapasa ng isang batas na galing at dahil sa akin. Dahil isang miyembro lamang ng Senado, pwede nang pigilan ang pagpasa ng batas. So, isa ang boto ko, kung tutol man ako, may 23 pa, na kung yan ang gusto ng mayoriya, conscience vote ang tingin ko pagdating sa divorce. Kung ano man ang gusto ng mayoriya, yan ang masusunod sa Senado. Opo. Kamusta na po si Hart Evangelista sa kanyang malawak na responsibilidad din, Senador? Well, hindi niya gaanong alam pa na automatic pala siya ang tagapangulo din ng Senate Spouses Foundation. Yes, opo. Magkakaroon yata sila ng meeting ngayong linggo para pag-usapan yung responsibilidad niyang yon. Natiwala naman ako at buo din ang kumpiyansa niya na magagawa niya sa gitna at sa kabila ng kanyang schedule. Sa inyo, sa GMA, Igan. Siyempre. At anong pinayo mo nung nagpanik siya? Nag-chillax lang. Huwag niya masyadong taasan yung kanyang pressure na may gawin o kung ano lang yung kaya, yun lang. Ganun lang naman talaga ang buhay. Kung ano Okay. kaya, yun ang gawin mo. Yung health mo, kamusta pala? Okay naman, Iga, na ang blood pressure ko ay 100/60 kanina. Kanina. Tuwing pagising ko, gano'n na yan eh. Nung nag-Senate President ka, tumaas ba? Gano'n pa rin, Igan. Ganun pa Hindi rin. naman nagbago. Ngayon nga, ang blood pressure kay 100/60 dahil kagigising lamang. Ingatan mo yan at kailangan ka sa Senado. Maraming salamat. Good luck and God bless, Senador. At Senate Salamat, President Igan. Jesus Salamat sa ating Escudero. viewers. Good morning. Ingat, good morning. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.